Bumunot ang noo ni Hyo-sun at nagtanong kung ano ang sinabi niya. Pina-activate ni Chung ang kanyang likas na chi. Pamatok sa lupa ng napakalakas na ang lahat ng mga espada ay itinapon sa hangin dahil sa puwersang iyon. Tumalon siya sa hangin, sinipa ang isa sa mga espada kaya dumaan ito sa mukha ni Hyo-sun nang hindi siya hinahawakan, para lang ipakita ang kanyang kakayahan. Tinitingnan ni Hyo-sun ang espada na dumaan lang sa kanya at kung paano ito nakadikit sa lupa. Si Chung ay nasa himpapawid pa rin at nagtanong kay Hyo-sun, kung ano ang napakahusay sa Wudang sect ay sinisipa niya ang iba pang mga espada sa hangin patungo sa Hyo-sun, na sinasabi na gagawin niya ang Mount Hua sect sa pinakamalakas na sekta, at itinaya niya ang kanyang buhay. Sinabihan ni Chung si Gul at ang iba pa na pumunta ng mas mabilis, dahil hindi ito sapat. Idinagdag niya na sa bilis na ito, ang mga disipulo mula sa Wudang ay mauuna sa kanila. Nahihiya, sumagot si Gul na hindi siya maaaring pumunta ng mas mabilis kaysa dito. Inubos niya ang halos lahat ng kanyang lakas para maabot ang puntong ito. Ipinaalala ni Chun sa kanila na si Chung ay nag-iisa doon, at nagtanong kung gusto niyang makitang patay ang kanyang nakababatang kapatid. Humihingal si Gul, at halata kay Chun sa kanyang hitsura na hindi siya makakatakbo ng mas mabilis. Sinabi niya na hindi siya mahuhuli kaya pupunta siya. Sinasabi rin niya sa kanila na magsikap at abutin sila. With that nagsimula na silang umakyat ng mas mabilis ni Aisel. Napagtanto niya na hindi maganda ang sitwasyon. Sinabi niya kay Gul na kailangan niyang magmadali, ngunit tumugon siya na pakiramdam niya ay mamamatay siya. Sinabi niya na dapat niyang tapusin ang kanyang mga anak na parang whaling. Pagkatapos ay may ibang lumitaw sa base ng bangin. Sinisipa ni Chung ang mga espada na iyon at ibinabato ang mga ito patungo kay Hyo-sun. Hinaharangan niya ang lahat ng mga pag-ataking iyon at tinawag itong murang lansihin. Binanggit niya iyon kahit na sila ay mga banal na espada. Ang mga ito ay gawa sa bakal, pagkatapos ng lahat, at mga espada na narito sa loob ng 200 taon at kinakalawang. Sumigaw siya na imposibleng magdulot ng banta sa paggamit ng mga ito ni Hyo-sun. Biglang lumapit sa kanila ang isa. Pangsword at dumaan sa kanyang mukha, binigyan siya ng hiwa sa pisngi. Nagtataka si Hyo-sun kung saan nanggaling ang espada na ito. Pagkatapos ay pinagmamasdan niya ang nakaukit na plum blossom dito. Ngunit kapag abala siya doon, nilapitan siya ni Chung, sinipa ang kanyang mukha at itinapon siya palabas ng kuweba. Sinisigawan niya ito, na sinasabing ginagamit pa rin ni Chung ang mga pandaraya hanggang sa huli. Ginagamit ni Hyo-sun ang kanyang cloud technique at nagmamadaling bumalik sa loob ng kuweba. Bumaba siya sa lupa, tinitingnan ang mga sirang espada na iyon at iniisip kung ito ba talaga ang gusto niya. Iniisip niya na sila ay nabulag ng kayamanan, nahulog sa mga bitag, pinatay ang isa't isa, pagkatapos ay tumakbo ng buong lakas sa malalim na lugar na ito, at sa wakas ay hinawakan ang mga pinutol at naputol na mga espada. Iniisip niya kung ang kanilang intensyon ay linlanggan ang mga mula sa susunod na henerasyon. Bumantong hininga siya at ibinubuod ito, iniisip na hindi siya magaling. Ang tao, gayunpaman, ang kanyang layunin ay lubos na naiiba sa gusto ng mga hanggal na iyon. Pagkatapos ay narinig niya ang mga yapot ni Chung at bumabalik sa realidad. Sinabi niya sa kanya na tila sila ay naghahanap ng parehong bagay. Itinaas ni Chung ang kanyang espada at sinabi sa kanya na kung gusto niya ang mga sandatan na ito, dapat niyang kunin ang mga ito, at papayagan siya ni Chung na umalis nang hindi nasaktan. Isinaaktibo ni Hyo-sun ang kanyang chi, na sinasabi na wala siya sa mood para sa mga biro. Ngumisi si Chung at sumagot na hindi ito biro. Nagmamadali itong lumapit sa kanya. Biglang namumukadkad ang plum blossom sa paligid niya, at natigilan si Hyo-sun nang makitang nagtataka siya nang mabisa niya ang sinaunang teknik ng Mount Hua na nagdulot ng gulat na mukha. Pinaalalahanan siya ni Chung na hindi siya interesado kanina lang. Ginawa ni Chung ang 7 sword technique at sisimulan na niya ang pag-atake, ngunit bigla niyang napansin na gumawa si Hyo-sun ng isang kalasag sa paligid niya gamit ang origin loop. Habang ginagawa ito, isinalaysay niya na ito ang pinanggalingan kung saan nagsimula ang lahat. Bumaba si Chung at tumalikod. Sinabi pa ni Hyo-sun na ang pinagmulan kung saan bumangon ang mundo mula sa kawalan, pagkatapos ay nahahati sa kalahati, yin at yang, at pagkatapos ay nilikha ang lahat. Sinabi niya sa kanya na sina yin at yang ang simula ng mundo. Gamit iyon, ginagawa niya ang ultimate technique, T-Jock.
Ang diskarteng iyon ay nagsisimulang sumipsap ng lahat ng mga plum blossom na iyon. Iniisip ni Chung na ang Tijo ay ang pinakamalakas na teknik ng wudang sect, ang isa na umakay sa kanila sa kanilang pagbangon. Ibang-iba ito sa karumihang pinakawalan ni Mujin. Ang isang Heiosan ay gumaganap ay ang orihinal na Tijo teknik, malambot at makapangyarihan. Nagulat si Heiosan nang makitang pinagkadalubhasaan ng batang ito ang plum blossom technique sa ganitong edad. Sa palagay niya ay magkakaroon ng problema si Wudang kapag lumaki ang batang ito, kaya dapat niyang patayin ito kung hindi niya ito ma-recruit dito sa sementeryo, kalmado si Chung. Napagmamasdan niyang walang nakatingin sa kanya ngayon, kaya nagagawa niya ito ngayon. Itinaas niya ang kanyang sword, sa pag-aakalang posible lang ito ngayon. Kabaligtaran ang iniisip niya. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit hindi matalo ng Mount Hua ang Wudang noong nakaraan ay hindi dahil ito ay mahina. Ang lambot ng Wudang at ang talas ng Mount Hua ay magkasalungat sa polar. Ang Mount Hua, swift at sharp sword ay palaging nagpapakita ng kahinaan nito laban sa Wudang, malambot at makapangyarihang sword. Pero nagtataka siya, paano kung magkatapat lang sila ng mga poste? Habang naghahanda na magsagawa ng isa pang teknik, iniisip niya na ang tubig ay maaaring mapatay ang apoy, ngunit maaari rin itong sumangga laban sa malaking apoy, lahat ng magkasalungat ay matatalo kung ang kabaligtaran ay mas malakas at matalas. Isinalaysay niya na kung ang T-Jock technique ay naglalaman ng tao, ganoon din ang plum blossom. Ang pinagmulan nito ay mula sa tao at mula sa kalikasan. Bagamat kumakawilang ang plum blossoms, naglalaman ang mga ito ng katotohanan ng mundo. Ito ay hindi lamang isang espada na may 7 puntos. Ito ay higit pa sa iyon. Si Chung ay handa nang isagawa ang art kiosk at hiniling sa kanya na lumapit sa kanya. Sinisigaw din ni Chung ang pangalan niya. Isinalaysay ni Chung na hindi ito ang 7 plum blossom sword. Mas mataas ng isang level ang teknik na ginagawa niya. Naalala niya ang kantang Beck at sinabi na ito ay isang sword technique na ang tunay na kahulugan ay hindi maaaring nakawin, na napatunayan ng mga nabigong pagtatangka ng Higang Sect. Ito ay 24 na stroke ng plum blossom sword art na may plum blossom sa paligid niya. Mabilis na sumugod si Chong patungo kay Heiosan, itinutok ang kanyang espada sa kanya. Sa sandaling hinawakan niya ang harang, nagsisimula itong masira. Natigilan si Heiosan. Sinira ni Chung ang harang mula sa lahat ng direksyon gamit ang plum blossom scatter. Mahirap para kay Heiosan na tanggapin na sinisira niya ang Taiji Insight na sword art. Nagtataka siya kung paano umiiral ang naturang sword technique. Hindi tumigil doon si Chung. Naglunsad siya ng pag-atake kay Heiosan at sinira ang pinakaloob na hadlang. Nagulat na sinabi ni Yosan na hindi nito magagawang iligtas ang kanyang sarili. Gumamit siya ng bola ng enerhiya at hinaranggan ang espada ni Chung habang ang magkabilang enerhiya ay nagbanggaan. Isang malaking putok ang nangyari. Ang tunog at ang liwanag ng putok ay bumulaga kay Chun at sa iba pa. Lahat sila ay tumangala sa kuwebo kung saan lumalabas ang usok. Si Heiosan ay nakahandusay sa lupa at wala sa maayos na kalagayan. Nakahinga siya ng maluwag nang iangat niya ng kaunti ang kanyang ulo at tinanong si Chung kung paano niya natusok ang kanyang sword. Sinubukan niyang bumangon, iniisip kung nasaan si Chung, dahil wala siyang nakuhang sagot. Sa pag-angat ng kanyang itaas na paa, nakita niya na si Chung ay nakahandusay din sa lupa, ngunit sa isang kalayuan mula sa kanya, si Chung ay umupo doon, dumura ng dugo at sinabi na ang matanda ay napakalakas. Nawalan ng salita si Heiosan. Nang malaman niyang draw ito, hindi siya makapaniwala na nakalaban niya ang batang iyon at nauwi sa draw ang tunggalian nila. Nagtataka siya na si Chung ay hindi kahit isang unang klaseng disipulo. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya na maaaring siya ay natalo. Isinalaysay niya na ang nararamdaman niya ngayon ay hindi galit o takot, kundi sindek. Hindi niya maiwasang mamangha sa kanya. Samantala, tumayo si Chung dala ang kanyang sword. Tumayo na rin si Heiosan. Itinutok niya ang kanyang sword kay Chung at sinabing ang pag-ataking ito ang huli. Ngumisi si Chung at sumagot na iyon nga ang gusto niya. Ngunit biglang dumating doon ang isa pang miyembro ng Wudang Sect gamit ang Cloud Technique. Tumingin si Heiosan sa kanya nang tawagin si Chung ay tumingin din sa kanya at napagtanto na nakaligtaan niya na nakalimutan niyang hindi lang ito ang kanilang tunggalian. Ang lalaking iyon ay bumagsak sa lupa at humingi ng paumanhin sa kanyang nakatatanda sa pagiging huli. Sigaw ni Heiosan sa kanya,
hinihiling sa kanya na pumunta sa kahoy na kahon, dahil dapat nilang makuha ang kahon na iyon. Inutusan niya itong kunin, anuman ang mangyari, tinanggap ng lalaking iyon ang kanyang utos at nagmamadaling lumapit dito. Natigilan si Chung. Sigaw niya, hindi niya siya mapipigilan, sa sobrang bilis niya at pinagtatanggol siya ni Heo-san. Nakakuyom ang kanyang mga ngipin, nakatingin kay Heo-san habang patuloy pa rin ang kanilang laban. Sinabi sa kanya ni Heo-san na ito ay para dito. Pinigilan siya ni Chung doon, sinasabing hindi ito. Samantala, ang isa pang lalaki ay umabot sa kahoy na kahon. Sabi niya, ito ang kahon ng Origin Energy Pill na matagal na nilang hinahabol. Inutusan ni Heo-san si Heo na manalo na ibigay ang kahon sa kanya. Ibinato niya ito kay Heo-san, at pagkatapos ay itinutok ang espada kay Chung para ilayo siya. Tinitingnan ni Heo-san ang kahon, iniisip na maaaring ito ang pinagmulan ng energy pill sa loob nito o ang paraan upang gawin ito ay magiging pinakamahusay kung pareho ito. Pero ayos lang, kahit isa lang sa kanila. Binuksan niya ang kahon, at dilat ang kanyang mga mata para makita sa wakas ang Origin Energy Pill. Nagulat si Heo-san at nagtanong kung bakit. Tinanong siya ni Kyo-wan tungkol sa nangyari, sigaw ni Heo-san na nagtatanong kung bakit walang laman ang kahon. Naiyuyugyug niya ito, umaasang may darating dito. Hindi siya makapaniwala na ito ay walang laman, at sinabing ito ay may iba pang bagay, tulad ng isang lihim na sangkap na nakatago sa loob. Tinitigan niya itong mabuti at tinawag itong isang lubos na pangungutya, dahil ito lamang ang paliwanag sa sitwasyong ito. Isinusumpa niya ang gamot na walang kamatayan at itinapon ang kahon na iyon sa lupa at nagkapira-piraso. Nang makita ang kanyang kalagayan, naisip ni Heo-won na marami silang pinagdaanan para makarating dito, ngunit ang nakikita lang nila ay mga kalawang na banal na sandata at isang walang laman na kahon. Nagtataka siya kung ano ang silbi ng sword graveyard at kung bakit ito umiiral. Bigla silang tinawag ni Chung na bobo habang hinahawakan ang kahon ng hindi nag-iisip. Kahit ilang beses na silang niloko habang papunta dito, tinanong niya sila kung bobo ba sila o bulag lang, o kung pareho, pinagalitan niya sila, nagtatanong, kung gaano sila nahuhumaling sa kasakiman upang gawin ang isang bagay tanga. Isinalaysay niya iyon doon, ay isang pakiramdam niya habang tumatakbo sa libingan ng sword. Ang lugar na ito ay pareho mula sa simula hanggang ngayon. Maraming nakamamatay na bitag dito. Ang ilang mga kisame ay sinadya upang gumuho at durugan ang mga tao hanggang sa mamatay. Ang mga demonyong bampirang paniki ay dapat sumipsap ng dugo ng mga tao hanggang sa huling patak. Higit pa riyan, may mga jiangshi pa. Nagtataka siya kung bakit pumasok ang gamot. Napakaraming problema ang pinagdaanan ni Mortal para makagawa ng ganitong lugar, sigurado siyang hindi ito pagsubok, hindi naman. Ang isang pagsubok ay may katuturan lamang. Kapag ang mga kumukuha nito ay hindi namamatay, kahit na kung mabibigo sila, ibig sabihin iba na ito. Walang makikitang mga palatandaan ng kabutihan dito. Sa kabila, ang katotohanan na ang taong lumikha ng lugar na ito ay kilala bilang ang gamot na walang kamatayan. Nariyan lamang ang kanyang masamang hangarin na natipon sa ilalim ng lupang kuweba. Tinitingnan niya ang nabasag na kahon at nagtataka na, sa kasong ito, kung talagang walang mga bitag sa kahon na iyon. Hindi pwede. Sigaw niya sa kanila, tinatawag silang tulala na taos at nagtatanong kung bakit nila iyon hinahawakan ng walang ingat. Masyado siyang frustrated diba? Pagkatapos ang iba pang mga tao ay umabot sa tuktok, hafang at pafang. Nakarating din doon si Chun. Kapag nakita niya si Chun SCO na pinapagalitan din ang mga iyon, sinasabing gamitin ang kanilang ulo para makapag-isip ng kaunti. Tinanong niya sila, kung ano ang natitira, kung wala sa kahon, nagtataka si Chun kung bakit niya pinapagalitan ang mga matatanda ng udang. Tinanong ng isa si Pio kung walang laman ang kahon, kung ito ay maaaring malaking bato, tama. Pagkatapos ay naramdaman niyang umuuga ang malaking bato na iyon. Nagsisimula itong mag-crack at mahati ang lupa. Ang bitek ay patuloy na kumakalat. Sinabi ng mga disipulong udang na iyon kay Chun na para sa kanila ito. Tinanong sila ni Chun kung hindi sila susuko. Ngunit lahat sila ay nagmamasid din sa crack na iyon. Napansin ni Chun na tumatakbo ito sa buong bangin. Nagtataka silang lahat kung ano iyon. Hindi nagtagal ay kumalat ang bitek sa buong lugar, at nagsimula itong manginig.